next lesson natin. At ang ating teacher ay ang nagmamay-ari ng Graceland. Isa po itong sikat na fast food chain sa buong Bicolandia. Ay, Mantakin mo, Parts, oh. nagsimula sila sa pagluluto ng mga masasarap na putahe sa kanilang garahe. Sa garahe lang sila nagluluto. Sa garahe nagsimula ang Graceland. Yes. Balita ako, partner, marami ng branches ang Graceland sa buong Bicolandia. Aber. Anong ginawa nila at naging ganun sila kasikat? Eto, panoorin natin. Mayon Volcano, Siling Labuyo, at ang world-class na wakeboarding facility sa Kamsuer. Yan ang mga tatak na pinagmamalaki ng mga Bicolano. Dahil isang malaking swerte ang turing nila sa sights and sounds ng Bicolandia. Pero dito sa Naga City, may kakaibang swerte raw na dala ang lugar pagdating sa negosyo. Patotoo dyan ang Graceland Food Industries na pagmamayari ng pamilya dito. Maray na aldaw, Mel and Joey. Ako po si Maritan ng Graceland Food Industries Incorporated. Hatid namin sa inyo ang mga pagkaing Bicolano mula sa umaga, tanghali at gabi. Sigurado pong gaganahan po kayo dahil ito po ay punong-puno ng kwento ng inspirasyon. Tara, makakana kita! Parang fairy tale ang rags to riches na storya ng Graceland. Kwento ng mahirap na pamilya na sa sipag at tiyaga nagbunga at umunlad kalaunan. Mula sa isang simpleng panaderya ay lumago ang kanilang negosyo sa iba't ibang restaurants at bakery. Di naglaon ang isang branch ng panaderya, parang kabuting nagsulputan sa buong Naga City. Dahil sa kasalukuyan, may 16 na branches na ang Graceland Bakeries, hindi pa kasama ang 3 malalaking restaurants. Ang akala ng mga turistang dumadayo sa Bicol, ang mga tinapay ng Graceland ay galing pa ng Maynila. Pero laking mangha nila kapag sinasabing made in Bicol ang mga cakes and pastries na ubod daw ng sarap. Bago itong restaurant, nag-start sila ng ice drop. Gumagawa silang ice drop, tapos meron mga kumukuha sa amin, binibenta. Ganon. Kaya lang, yun na nga, dahil lumalaki yung pamilya at naging 9 kami, hindi na sapat. Isang araw, meron silang nakitang bakanting garahe, pero it's a commercial space na nagkaroon ng opportunity na isipan nila magnegosyo. Nag-utang si Chupiping, si Papa, ng 10,000 pesos para maging capital nila dito sa negosyong ito. 80s Ice Cream Parlor ang naging inspirasyon ng kauna-unahang branch ng Graceland. At noong mid-80s, naging turo-turo style naman ang Graceland. Hango ang pangalang Graceland sa pangalan ng bunsong anak ng mag-asawang Tio Piping at Tia Feli na utak sa likod ng maliit na negosyo. Paniwala kasi nila, ang paggamit ng pangalan ng bunsong anak para sa negosyo ay may dalang swerte. Marami kaming magkakapatid, halos lahat at the time nag-aaral na. So, kailangan, syempre alam mo na, malaking pamilya, kailangan pakainin at kailangan din pa mag-aral at pumasok sa school. So, yun yung nag-udyok sa magulang namin para mag-venture at mag-try magnegosyo. Kung ano man daw ang kasaganang tinatamasa ng pamilya D sa kanilang negosyo, dulot raw ito ng kanilang sipag at tiyaga. Dahil ang buhay daw ay parang sili. Anumang anghang sa huli ay may sarap na malalasap. Mel and Joey, maraming salamat sa pagbisita niyo dito sa amin sa Bicol. Yan, kaya kapag kayo po'y nagawi sa banda dyan sa Bicol, dalawin nyo ang Graceland at tikman ang kanilang mga putahe. Sana marami kayong napulot na aral mula sa isang oras na klase natin dito. At bago ma-dismiss ang ating